Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Imang. Bueno, basahin na natin ang liham ni Imang. Dear Kuya Peles, matagal na po akong nakikinig sa inyong programa sa radyo at tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil may problema rin ako sa aking asawa at gusto ko rin humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ay, Shano, maligo ka nga. Hindi ko na maintindihan yung amoy mo. Oy, wag mo akong pakialaman ha, Imang. Naliligo ako. Maliligo ako kung gusto ka. Kailan ka pa naligo? Bakit mo tinatanong? Iba na kasi yung amoy mo. Kaya maligo ka na, Ay, ngayon Ma! na. Ang pakialaman mo, yung sarili mo, maligo ka kung gusto mo, wag ako. Alam mo, ako ang nahihiya sa mga taong nakakasalamuha mo. Wala kang pakialam sa akin kung hindi ako maliligo. Dahil katawan ko ito, maliligo ako kung kailan ko gusto. Hindi ka ba nahihiya sa manugang mong kano, ha? Di wag silang tumira dito. Kung ayaw nila sa akin, kung ayaw nila mawi yung katawan ko, umalis Baka sila. maingat. Baka marinig ka ng anak mo, aalis dito. Mayaman naman yung kano na yan di, tumira sila sa hotel. Ayaw nga nilang tumira sa hotel dahil hindi sila magtatagal dito sa atin. Baka sa susunod na buwan babalik na sila sa Oy, Amerika. ano pala, magtiis sila. Pagtitiis sila sa ganyang amoy mong hindi maintindihan, ganon. Basta, maliligo ako kung gusto ko. Ang lamig ng tubig At isa pa, wala pa namang isang linggo Naligo ako ng isang araw. Kaya mo, maliligo din ako kung gusto ko. Kailan ka pa maliligo siya, no? Kapag makapal na ang libag dyan sa katawan mo. Imang! Nag-away na naman kayo ni Itay inay? Ay, ito kasing itay mo Bakit na naman po, inay? Sinasabi ko lang naman sa kanya na maligo siya dahil nakakahiya sa mga tao o kaya sa asawa ng ate Mila mo, pero ayaw niya. Baka mali naman ang pagkasabi ninyo kay Itay, inay. Kaya nagalit si Itay sa inyo. Ang sabi ko nga sa kanya, maligo naman siya dahil hindi ko na maintindihan yung amoy niya. Ay, sobra! Tapos bigla na lang nagalit. Kayo naman kasi. Dapat, dinaan nyo na lang sa biro sana para hindi siya nagalit. Ay, nako. Ang gusto mong mangyari, magtitiis ako sa ganung amoy ng tatay mo? Ganun ba? Nay, Bakit? Wala ka bang naaamoy sa kanya? meron po. Kaya lang, pinababayaan ko na lang. Kasi pagagalitan niya ako Itay, may binili po akong bagong t-shirt dyan. Bibigay ko na lang sa inyo. White na t-shirt po yun, Itay. Pero kailangan na maligo muna kayo. Kasi dumiin yung puting t-shirt. Sinasabi mo bang dugyot ako, ha? Janet? Hindi po, Itay. Pari-pariho kayo ng nanay mo. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mong sabihin na maliligo din ako dahil iba na ang amoy ko. Itay. Ay, alam ko na yan.
Pinasasabi ng inay mo yan. Buwisit talaga yung inay mo. Pakialamera. Hay, huwag niyo akong pakialaman sa buhay ko. Tay naman. Tama na! Kung hindi kayo makatiis sa amoy ko, magsilayas kayo sa pamamahay na ito! Ano? Pupunta tayo sa beach? Kailan? Tomorrow, the second day, if your family wants. Why do you want to take a bath on the beach? Because the weather is hot today. We will take Mom and Dad with us. Okay, and I will tell my mother. Yeah, you know, it's beautiful here in the Philippines. It's fun. Yes, honey. There are many beautiful places here, and there are many tourist spots here that are beautiful. I want to enjoy it before we go back to America. Okay, I'll tell Mom. As well as Father. I hope he will also go with us. Naku, sigurado ako na hindi sasama si Itay. Are you saying something, honey? Wala. Ano kaya? Kung si Inay na lang ang magsabi. I will tell Father that he will come. Nako, patay. Dad, we're going to the beach. We're going to take a bath. Anong sinasabi ng alimalakanong ito? Hindi ko maintindihan. What? Let's take a bath at the beach. I mean, ligo-ligo tayo lang. Buwisit ka na Amerikano. No! I quit! Nako, tama ba yung sinabi ko? Oh, you mean you don't want to take a shower? Yes. Ayokong maligo sa buwisit kayo. What do you mean? Visit, Dad. Yo, ikaw! Say, you are handsome. Go. I don't understand you. Kung bakit naman kasi nag-asawa ng kano itong Mila na ito. Hindi ko tuloy maintindihan ang sinasabi niya. Buwisit! Nahihiya na rin ako, kuya, sa aming manugang na Amerikano. Dahil minsan na sinabi ng manugang namin na sumama siya na maligo sa beach, ay nagalit pa ito. Hindi ko na alam, kuya, ang gagawin ko. Dahil kapag sinabihan ko si Siano na maligo, talagang magagalit. Naliligo din siya, kuya, pero minsan lang siguro sa isang linggo. Minsan, kuya, ay... Oh, Inay. Talaga bang hindi rin kayo sasama sa amin sa beach? Hindi na. Kayo na lang nila, Janet, ang pumunta. Para naman makapag-relax kayo, Inay. Walang kasama ang tatay mo dito. Bakit naman kasi ayaw nilang sumama? May sasakyan naman tayo. Hindi mo ba alam na nagalit yung asawa mo nang sinabi na maliligo sa beach? Oo nga po, Inay. Sinabi sa akin ni Melton. Iwan ko ba dyan sa itay mo? Hindi na nahihiya sa mga taong nakakakwentuhan niya araw-araw. Nasanay na rin sila siguro kay Itay. Total, matanda naman sila. Ay kahit na anak, ay dapat kahit tuwing makalawa lang sana ay maligo. Ay wala eh. Minsan lang yatang maligo sa isang linggo ang tatay mo. Naku, Inay. Hayaan na ninyo si Itay para hindi na kayo mag-away. Teka anak, ano kaya kung
ikaw na lang ang magsabi sa tatay mo na maligo siya. Di ba sinabi ninyo na sinabi ni Janet na maligo sila? Pinagalitan nila ang kapatid ko. Kaya wag na, Nay. Ay, nako, oo. Yang tatay mo talaga parang nakagat yata ng aso. Sa palagay ko, hindi naman. Sige na, umalis na kayo. At malayo pa ang pupuntahan ninyo. Sige na. Ay, nakaalis na ba ang mga anak mo? Kanina pa. Sinasama ka, ayaw mo na ba? Ayaw ko na nga sumama Ayaw magagawa mo. Ay, naku, Siano. Alam mo ba, magandang maligo doon. Kung ayaw mo maligo sa dagat, may swimming pool naman. Malamig ang tubig, Siano. Ay, buwis kang talagang matanda ka. Naliligo ba ako sa malamig na... buwisit ka. Huwag ka nang magalit. Sinasabi ko lang naman bahala ka na nga sa buhay Talagang mo. bahala na ako sa buhay ko. At huwag niyo na akong pakialaman dahil... ang palang sa akin sinasabi lang ko, naman tama siya. na! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo, pinipilit mo gusto Sige, mo sige. Wala na akong sinabi. Huwag ka nang aalis at kakain na tayo, ha? Mamaya na. Pupunta pa ako kay paring Domeng at magkwikintuhan muna kami. Ay, Diyos kong matandang ito. Tanghali na, alis ka pa bago ka pumunta doon, maligo ka muna para walang gusto ko masabi yung pagkakwentuhan mo. Dito nga ako masaya, Imang. Kaya pabayaan mo lang ako. Huwag mo akong pakialaman. Inay, paano po yan? Tapos nang mamanhikan sila Buyet. At naitakda na ang kasal namin. Sana naman, sa araw ng kasal namin maligo naman si Itay. Ay nako anak, importanteng araw yan at maraming bisita. Ay imposible naman na pupunta sila sa simbahan na hindi sila maliligo. Nakakahiya naman sa mga bisita natin, lalo na sa mga ninong at ninang. Bakit ganun si Itay, Inay? Di naman sila dating ganyan Oo nga Alam mo, mula nang magkasakit siya noon at na-ospital kaya ganyan. Ano naman ang koneksyon nun, Inay? Ewan ko ba sa kanya? Siguro dahil pagka-uwi niya doon sa bahay, bawal paliguan. Kasi yung bagong operasyon nga, nababasa yung sugat. Oo nga pala, Puro dimpo-dimpo na lang sila doon. Dahil para hindi mabasa ang sugat nila. Pero kahit na anak, matagal na yon. Alam mo, talagang malaki ang pinagbago ng tatay mo mula nung magkasakit. Oo nga po Ni maghilamos lang sana sa gabi. Hindi magawa. Paano kaya to, Inay? Sa araw mismo ng kasal namin ni Buyet. Bahala na. Total, matagal pa naman yan. Maliligo din siguro ang tatay mo dahil araw mismo ng kasal mo. Imposibleng hindi maligo. Ewan ko lang. Sana nga po, Inay. Sana nga po. Siano, kukunin mo bang ninong si Pare Domeng sa kasal ng anak natin? Oo, Imang. Nakakahiya. Ninong yan ni Janet sa binyag. Kaya itutuloy na niya. Ganun ba? Bakit? May problema ba? Wala naman. Tinatanong ko lang sa'yo. Si Namila kasi at si Wilton, babalik na sila sa Amerika. Hindi pa ba nila patatapusin ang kasal ng kapatid niya? Tumawag daw yung mga magulang ni Melton sa manugang natin. May aayusin yata sila sa mga party-party ng mga kapatid niya
tungkol sa ari-arian ng mga magulang. Kaya bigla ng pagbalik nila doon sa Amerika. Wala tayong magagawa dyan, Imang. Ganyan talaga ang buhay. Nataon naman na ikakasal yung kapatid niya. Siya nga pala siya, no? Hmm. Napapansin ko kasi mahaba na yung buhok mo. Magpagupit ka naman para sa kasal ng anak mo. Naka, handyan na naman. Alam ko na yan, Limang eh. Sasabihin mo na naman na maligo ako sa araw ng kasal ng anak natin. Napaka-buisit mo talagang matanda ka, oo. Hindi mo na ako tinitigilan. Puro kayo pakialamero sa buhay ko. Maliligo ako kung gusto ko. Kahit kasal pa yan ang anak ko. Naintindihan mo? Sano? Matagal na naming problema, kuya, ang asawa ko, pati mga anak namin. Hindi niya pinapakinggan, kuya. Ikaw ba naman, kuya, ang hindi maliligo na kahit 3 araw? 1 linggo pa kaya? Nahihiyan ako, kuya, sa mga taong nakakasalamuha ng asawa ko araw-araw. Wala naman silang sinasabi sa akin. Kaya lang akong nahihiya. Malapit na, kuya, ang kasal ng aming anak na bunso. Sinasabi ko lang naman na magpagupit siya. Nagalit na. Pati ang manugang namin na Amerikano, kuya, ay napagalitan din niya dahil ayaw nga niyang maligo. Ang gusto niya, kuya, kusa siyang maliligo kung gusto niya. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Imang. Aling Imang, natatawa ko dito sa problema mo. Dahil sa hindi madalas na paliligo. Importante sa ating mga tao na maligo araw-araw. Dahil kung hindi makaliligo talagang iba yung naamoy mo sa sarili mo, talagang naaamoy mo yun eh. Iba talaga ang pakiramdam kapag naliligo ka. Lalo na kapag 1 linggo na hindi ka naligo. Sa bagay, Aling Imang, sanayan lang naman yan. Kapag nasanay ka na sa ganyang klaseng ugali mo, ugali ng isang tao, wala na tayong magagawa dyan. Sa ibang bansa nga may mga ganyan eh. Dahil sa lamig ng tubig, bihira silang maligo. Nagpapalit lang sila ng damit. Meron yan. Kagaya ng tatay mo, wala kayong magagawa kung talaga ayaw niya maligo. Talagang aawayin kayo, pagagalitan kayo kapag sinabi niyo maligo siya. Kaya na, yung mga nakakasalabuhan yung mga tao, mga matatanda naman yan eh. Kapag nagkikwento ng mga yan, hindi na nila mapapansin yan. Kaya, Aling Imang, sabi mo nga, ikakasal na yung bunso ninyong anak. Iyan naman sana, pinaka-importanting araw. Dapat naman sana maligo yan si Mang Siano. Para naman sila hindi nakakahiya sa mga bisita. Magbabarong yan. Pupunta sa simbahan. Maraming tao na kanyang makakasalamuhan. Kasal yan eh. Siguro, total, medyo matagal pa naman. Huwag mong tigilan ng pakiusapan. Para naman hindi nakakahiya kung sakali. Magsusuot ka ng barong tapos hindi ka naligo. Talagang mahahalata, umaamoy nila kapag nakatabi mo yan. Paliguan mo man ng pabango yan, iba pa rin ang amoy niyan. Kaya siguro, Aling Imang, paunti-unti ay kausapin nyo si Mang Siano na sana sa pinaka-importanting kasal man lang ng anak ninyong bunso, maligo naman siya. Nang sa ganun maayos ang pakikitungo sa mga tao na magiging bisita ninyo.
kung araw ng kasal. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Aling Imang. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.